So at ay na nga po mga kababayan, pag-usapan po natin na itong mga nakita po nating balita na kung saan sasariwain lang natin yung nangyari noong 2024 kung paano itago ng mga Duterte at na itong sina Senator Bato de la Rosa, etong si Kibuloc noong mga panahong iniimbitahan po ito sa komite ni Senator Risa Hontiveros at noong mga panahon na nasampahan po ito ng kaso. Diba kung matatandaan nyo mga kababayan, nagtago etong si Kibuloc at hinahanap ng ating mga law enforcer at marami pa nga po mga patutsada etong si Kibuloc at mga kondisyones bago po siya sumuko, at maliwanag din naman na sinasabi ng pamilyang Duterte na wala po silang alam. Hindi nila alam kung nasa saan etong si Kibuloc at nagsagawa pa nga din dyan ng mga hearing etong sina Bato de la Rosa, Robin Padilla at etong si Bongo mga kababayan para lamang pulituhin di umano yung ginagawang investigasyon ng ating mga law enforcer ng mga panahong hinahanap etong si Kibuloc. At ang isa pa dyan mga kababayan, kung matatandaan ninyo, dyan po sa kanilang kingdom, diba nagkaroon pa ng pagdiriwang yung mga taga-suporta ni Kibuloc dyan at nakibahagi pa nga dyan etong si Sara Duterte. Pero nakakapagtaka kasi mga kababayan, imposibleng hindi alam ni Sara Duterte noong mga panahon na yon na nagtatago si Kibuloc dyan po sa kingdom. So ngayon, pag-usapan po natin etong nakita nating balita galing po dito sa Daily Tribune. Sabi po kasi dito mga kababayan, eto daw po mga taga-kamara or eto mga house lawmakers want Digong, Sara, Bato to be investigated for enabling Kibuloy's case mga kababayan dahil sa pagtatago dito po kay Pastor Apollo Kibuloc. So ngayon, eto po yung source po natin, Daily Tribune. Ililipat na lamang po natin dito yan para mas maintindihan po natin. So ngayon, basahin po natin yung nilalaman ng article. Nanawagan ng mga mambabatas sa Kamara noong Lunes sa mga otoridad na maglunsad ng investigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice Presidente Sara Duterte at sa matagal ng kaalyado nilang si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa umunay pagpapagana ng pagtatago kay Pastor Apollo Kibuloy mula sa pagpapatupad ng batas. Si Manila, Representative Joel Chua, ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ay hindi kumbinsido na ang mag-ama ay nasa dilem ng kinaroroonan ni Kibuloy or walang alam, sa madalit salita, patungkol sa kinaroroonan nitong si Kibuloy na isinasaalang-alang ang kanilang direktang koneksyon sa Kingdom of Jesus Christ or etong KOGC compound sa Davao City. Kasi nga naman, di ba kung titingnan nyo ng mga panahong hinahanap etong si Kibuloc, sinasabi ng mga Duterte wala daw po silang alam or hindi nila alam kung nasa saan nagtatago etong si Kibuloc mga kababayan. Nakalauna naman, dun din naman nahuli sa Kingdom of Jesus Christ, which is nagsagawa pa nga ng pagdiriwang at umattend pa nga etong si Sara Duterte. Kaya nga po sinasabi natin ng mga panahon na yan na iniimbestigahan yung patungkol po dyan, imposibleng walang alam si Sara Duterte na naando doon sa Kingdom of Jesus Christ etong si Kibuloc kahit na binabantayan ito ng ating mga law enforcer. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsilbing tagapangasiwa ng KOGC compound kung saan nahuli si Kibuloy ay hindi basta-basta makakalayo sa nakakabahalang sitwasyon na ito. Sabi ni Chua, ang kanyang tungkulin sa loob ng KOGC compound ay naglalagay sa kanya sa gitna ng lumalabas na iskandalo na ito at ang publiko ay nararapat ng malinaw na mga sagot tungkol sa kanyang pagkakasangkot dagdag ng bagong mambabatas. Si Kibuloy ay isang nagpakilalang appointed son of God at founder ng KOGC ay nasa kustodiyan na ngayon ng Philippine National Police matapos siyang arestuhin noong linggo ng gabi sa KOGC compound kasunod ng mahigit 2 linggong paghahanap ng ating mga kapulisan na pinangunahan ng 2,000 pulis. Ang mga ngaral ay pinaghahanap ng parehong tagapagpatupad ng batas ng Pilipinas at ng Federal Bureau of Investigation sa mga kasong pang-aabuso sa mga bata at sexual at human trafficking. Sa unang bahagi ng abuwang ito, ipinapahiwatig ni BP Duterte na maaaring wala na si Kibuloy sa Davao, isang pahayag na nakikitang mapanlinlang kung hindi sadyang mapanlinlang ayon kay Chua. Kasi nga mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba sinubukan ni Sara Duterteng iligaw yung ating mga law enforcer dahil po sa naging interview po niya na kung saan sinasabi po niya na wala na daw po sa KOGC at sa Davao City. Eto daw pong si Kibuloc mga kababayan, at sa madalit salita nakaalis na
ng bansa. Pero kalaunan doon din po naaresto sa loob ng KOGC etong si Kibuloc na nagpapakita ng pagiging sinungaling at mapanlinlang ni Sara Duterte kasi nga sinubukan niyang iligaw yung investigasyon ng ating mga law enforcer noong mga panahon na pinaghahanap etong si Kibuloc, mga kababayan. Ito nga yung sinasabi ko pagdating sa teritoryo ng Pilipinas, tahimik si Sara Duterte, pero pagdating kay Kibuloc, mga kababayan, sobra-sobra, todo-todo yung pagprotektang ginagawa nitong si Sara. So sabi pa dito, basahin pa natin mga kababayan ang kanyang mga pagtitiyak na si Kibuloy ay wala na sa loob ng tambalan ay nagtatanong sa kanyang kredibilidad at nagmumungkahi ng isang pagtatangka na protektahan ang mga ngaral mula sa katarungan. Sabi niya, ang ganitong mga aksyon kung mapapatunayan ay hindi lamang makakahadlang sa takbo ng hustisya, ngunit makakasira din ng tiwala ng publiko sa ating mga opisyal. Patuloy ni Chua, nananawagan ako sa mga naaangkop na mga otoridad na imbestigahan ng mabuti ang mga relasyong ito kung ang pamilyang Duterte ay gumanap ng anumalyang papel sa pagprotekta o pagpapagana kay Kibuloy noong panahon niya bilang isang takas, dapat silang managot tulad ng ibang mamamayan. Ang pamilyang Duterte ay may malapit na ugnayan kay Kibuloy, isang kaibigan at espiritual na tagapayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinahiwatig ni House Assistant Majority Leader Angelo Bungalon na maaari ding imbestigahan si De La Rosa at kasuhan pa para sa obstruction of justice kasama ang BP sa pagtatangkang ilihis ang atensyon ng pulisya sa pagsisilbi ng warrant ni Kibuloy. Dahil nga naman kung matatandaan nyo, noong mga panahong hinahanap itong si Kibuloc, anong ginawa ni Bato De La Rosa? Diba gumawa sila ng hearing dyan po sa KOGC na kung saan, mga kababayan, alam naman po natin yung dahilan at purpose noong kanilang hearing na yon para isalba at iligtas yung kanilang kaalyado na pinaghahanap ng alagad ng batas. Kaya nga kung iisipin po nating mabuti, medyo lumamig na nga lang yung usapin patungkol po dito sa kasong dapat kakaharapin ni Bato De La Rosa, Sara Duterte at dating Pangulong Duterte. Diba kung tutusin, dapat damay etong mga ito sa obstruction of justice dahil sinubukan nila na protektahan at itago etong si Kibuloc, mga kababayan. So sabi pa dito, nauna nang umapila si De La Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na utusan ng PNP na bawiin ang operasyon nito sa KOGC na binanggit ang mga apektadong estudyante at lokal na nananatili sa compound. So yan po yung sabi dyan, mga kababayan, ni Bato De La Rosa, yung pag-apila niya kaya PBBM. So sabi pa, mga kababayan, dito ni Bungalo, as far as I'm concerned, the same principle applies to both of them. Kung ang dating Pangulo na dating punong tagapagpatupad ng batas ng bansa ay maaaring kasuhan sa pagtulong kay Kibuloy na magtago, ganun din ang anak niya at ang dating PNP chief na ngayon ay senador na. Ayon po dito kay Bungalo. Sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Alalahanin natin na mismong si BP ang nagdeklara na umalis na ng bansa ang butihing pastor. At ngayon sa pag-aresto kay Kibuloy, anong epekto nito sa kanya? Pinoprotektahan ba niya o hindi siya at hinahadlangan ang pagbibigay ng hustisya sa pamamagitan ng paglihis ng atensyon ng pulisya? Hinaing pa niya. Iginit din ng mababatas sa Ako Bicol na ang dating Pangulo isang abogado at itinuring na kasabwat ni Kibuloy ay maaaring madisbar dahil sa pagkakanlong sa pastor, mga kababayan, na may hinaharap na matinding kaso. Kaya nga kung iisipin po ninyo, di ba naging mainit yung usapin dati ng obstruction of justice dito po kay dating Pangulong Duterte at dito kina Sara Duterte at Bato De La Rosa dahil nga po sa pagkakanlong nila at pagprotekta nila dito kay Kibuloy na pinaghahanap ng alagad ng batas. Nasaan na kaya yung issue na yon? Bakit hindi po ata, mga kababayan, napapag-usapan yung patungkol po doon? Dahil kung iisipin po nating mabuti, marami po mga dapat panagutan itong si Sara Duterte at ito pong si dating PNP chief na ngayon ay senador na si Bato. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ang pagiging abogado ay nangangahulugan din ng pagiging opisyal ng korte. Sa madaling salita, hindi siya dapat maging instrumento sa paglabag sa mga batas ng bansa, ani ni Bungalon, isa ring abogado. Samantala, ikinatuwa naman ng iba pa mga miyembro ng Kamara ang pag-aresto kay Kibuloy bilang isang major victory at umaapila sa mga korte
na pabilisin ang paglilitis para mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng pastor. So ngayon magtataka kayo, bakit nga ba pinag-uusapan natin etong patungkol sa pagprotekta ng pamilyang Duterte at nitong si Bato de la Rosa dito po kay Kibuloy? Dahil kung iisipin nyo po, ito po ay isang pagpapaalala sa mga kababayang Pilipino po natin na kung nagagawa nilang protektahan yung mga pinaghahanap ng alagad ng batas, bakit po hindi nila kayang protektahan din ang mga teritoryo natin na pilit kinakamkam ng mga dayuhan? Dahil kung iisipin nyo pong mabuti mga kababayan, sa totoo lang, napakahalaga ng West Philippine Sea at napakahalaga na protektahan ang ating soberanya. Pero bakit ganon? Pagdating sa teritoryo, tahimik ang mga Duterte, pero pagdating kay Kibuloy, kahit na yung kanilang estado sa buhay, yung kanilang profesyon bilang abogado ay handa nilang itaya para protektahan lamang po ito pong si Kibuloy. So yan yung isang patunay na kapag yung tao ay pinaghahanap ng batas, basta kaalyado po nila, hanggat kaya nilang protektahan yung mga tao na yan, poprotektahan po nila. Samantalang yung teritoryo natin na nangangailangan ng pagmamahal at pagprotekta ng mga namumuno dito sa ating bansa, ay hindi po nila kayang ibigay yon. So yan yung isang patunay na walang pagmamahal ang mga Duterte sa bansang Pilipinas, at ang mahal lang nila ay yung kanilang mga kaalyado at mga tao na kanilang napapakinabangan na nasa posisyon. So comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po. Thank you po.